andito ako. Tutulungan kitang kalimutan siya. Makakalimutan mo rin siya. Halos hindi ko na maibuka ang labi ko habang sinasabi ko ang mga salitang iyon. Ganito pala ang umibig. Sabi nila masaya pero bakit ako nasasaktan? Please, Sarah, ako na lang. Sabi ni Austin sa mahinang boses at nakita ko pa may lumabas sa luha sa nakapikit niyang mga mata. Tinakpan ko ang aking bibig para walang tinig na lumabas dito. Ang sakit. Ang sakit palang marinig mula sa kanya. Para ko sinaksak ng ilang beses. Pakiramdam ko nangihina ako sa kanyang binitawan. Bigla na nikip ang aking dibdib at tila nahihirapan akong huminga sa sakit na nadarama nito ngayon. Alam kong si Sarah ang naman ng isip at puso ni Austin pero umasa ako. Umasa ako na kahit konti may mararamdaman to para sa akin. I love you, Sarah. Mahal na mahal kita. Saad ni Austin sa mahinang boses pero klarong-klaro sa pandinig ko. Para ko sinampal ng paulit-ulit sa huling sinabi niya. Hindi ko na kaya marinig pa ang anumang sasabihin pa nito. Tumayo ako at iniwan si Austin sa loob ng silid niya. Bago ko lumabas, tumingin muna ako sa kanya. Alam ko hindi niya na matatandaan kung ano ang mga pinagsasabi niya. Pero sobrang sakit ito para sa akin. Hindi ko rin siya masisisi dahil una pa lang, klaro na sa akin na hindi ako nito mahal. Pero sumugal ako. Kung ganito ba ang nararamdaman kapag nagmahal, para natatakot ako ipagpatuloy ito. Dahil ngayon pa lang na bago kami sobrang sakit na. Paano na lang kung magtatagal pa kami? Kakayanin ko ba? Kakayanin ko bang mahalin ng isang pusong wasak sa nakaraan niya? Paano ko bubuuin ang puso ni Austin kung para pa rin to sa iba? Austin's POV. Nagising akong mabigat ang ulo ko. Pumipintig-pintig ang sentido ko. Ang huling natatandaan ko, uminom ako sa terrace habang umiiyak. Sino nagdala sa akin dito sa loob ng kwarto ko? Si Nana ba? Pero hindi yata ako madadala ni Nana dito. Baka humingi siya ng tulong kina Joel at Karding. Maaga ako nagising kanina. I am planning to surprise Angelo kasi it's our first day being in a relationship. Alam ko masyado ako mabilis na hindi ko man lang siya binigyan ng pagkakataong magdesisyon tungkol dito. Pero gusto kong subukan. I may be unfair pero may nararamdaman akong kakaiba tuwing kasama ko siya. Gusto kong malaman kung ano tong nararamdaman ko sa kanya. I know that I am her first boyfriend kaya nga ito naiyak nung linako ko raw ang first kiss niya. Pero hindi ako nagsisi sa ginawa ko. I'm happy that I took her first kiss dahil nagkaroon ako ng rason para maging kami. May atraksyong humahatak sa akin para mapalapit sa kanya. Parang gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang protektahan. Mukha siyang inosente at mahina kaya gugustuhin ko para tinihin itong ganoon. Actually, hindi ko pinaplano na mangyari ang bagay na to. I just want to tease her but I cannot deny also that I feel something stirred up inside me when our lips met. Kakaiba ang nararamdaman ko tuwing nakatitig ako sa maganda niyang electric blue na mata. There is this certain emotion that's hiding inside. Yung mga asul na mata na ako lang ang gustong tingnan. Ang weird ang feeling cause I know that I love Sarah but I cannot also deny that I admire Angelo's beauty. Sobrang amo ng mukha niya. Ang presensya niyang nagdala sa akin sa ibang dimensyon na hindi ko man lang nararamdaman kapag kasama ko si Sarah. Siguro dahil walang nararamdaman si Sarah sa akin, hindi ko talaga mawari. The moment our eyes met the first time I saw her in this house, alam ko, iba siya. Lalo nang makita ko siyang umiti. Iba ang dating ng ngiti ni Angelo sa akin. Alam ko, wala akong karapatan sa kanya, pero gusto ko yung ngiti niyang para lang sa akin. I can still remember how I overreacted when Callie had the guts to introduce himself to her. That guy? He is the ultimate player. Wala ako narinig na seryoso ng lalaking yon, and I don't want him to include Angelo in his collection. There is something special about the girl that I want to protect her. Mas nainis pa ako na nakita ko na nakipagtawanan pa ito kay Callie, pero hindi man lang makuhang umiti sa akin. Parang lagi itong natataranta tuwing mapapalapit ako sa kanya. But how come it is so easy for her to be friendly with my fucker friend? And the brute even talked to me that he wants her and said he is serious? Parang yatang may himala, but I warned him. I know his kind. Siya ang tipong di na ako kontento at madaling magsawa. The night he felt left feeling annoyed at me, but it's fine. How many times did he try to get a chance to talk to Angelo, but I did not allow him? Good thing I told her to go inside and let Gina do her work. Kasi hindi ko alam kung gagawa ng paraan si Villegas, makuha lang ang gusto nito.
Akala ko matatapos ito kay Kali pero mali pala ako. Sa sunod na nakaramdam ako ng galit, ay maririnig ko ang kanyang pagkausap sa hardinero. Ito ang tungkol sa isang bagay na gusto niyang ituro sa kanya. Nang narinig ko yun, feeling ko kumulo lahat ng dugo ko. Anong ituturo niya sa kanya? At napaka-inosente ni Angelo na hindi man lang napansin ang tingin ng lalaki sa kanya. Alam kong may gusto siya sa kanya, it's obvious. Nakaramdam pa ako ng inis ng buong pagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang regalo na tanggap niya mula sa hardinero. Ano ba naman? Paano niya kaya bumili ng relo ni Vacheron kung hardinero lamang siya, hindi maliban kung may ginagawa siyang labag sa batas? Ang relo original, alam ko at sigurado ako tungkol doon. Sa unang pagkakataong nakita ko yon, hindi bagay dito maging hardinero. He doesn't look like one. Mukha pa nga tong mayaman. Kung di lang sana umalis yung dating hardinero, wala ito dito ngayon. Wala talaga akong pakialam sa kanya nung una, pero napansin kong iba yung titig niya sa akin. Nararamdaman ko, wala pa akong panahong paimbestigahan siya, but I will do it sooner. Marahan akong bumangon kasi parang mabibiyak ang ulo ko. Nasobrahan ata ako ng inom. Wala akong maayos sa tulog kagabi at saka maaga ako nagising kanina. So surpresahin ko sana si Angelo, pero ako atang nasurpresa dahil pagdating ko sa likod, masaya ito nakikipagtawanan sa hardinero na parang solo lang nila ang mundo. Didn't she hear me last night? I really want to punch that guy's face, but I have a control in my emotion. I don't want Angelo to be scared, so I decided to go back to my room. Pati ako naguguluhan sa aking sarili. I am sure that I love Sarah pero hindi ko napigilan ang sarili ko tuwing nakikita kong nakikipagtawanan si Angelo sa iba. Pati ako naguguluhan sa sarili ko. Do you know where's Angelo? I asked Nana Susan kasi kanina pa ako patingin-tingin sa paligid, ngunit hindi ko ito nakita. I even went backside to check if she's in that usual spot where she always stay pero wala ito doon. Nasa kwarto niya. Masama at napakiramdam ng batang yun. Nakita ko sumisingot kanina galing sa kwarto mo. What do you mean galing sa kwarto ko na? I asked confused. Di ko sa ito nakitang pumasok sa silid ko kanina. But, inutusan ko tong dalhin na merienda mo pero wala naman tong sinabi ng bumaba. Napansin ko lang parang masama yung pakiramdam niya. Sabi ni Gina andun sa kwarto nila nagpapahinga. Oh shit! Siya nagdala ng pagkain kong nasa tray kanina. And maybe, oh no! I am doomed. Siya nagdala sa akin sa kama ko. Pero, ang higit na bumabagabag sa akin ang sinabi ni Nanang may sakit ito. But if she is sick, why would she come to my room and bring me my food? I think she's not. Baka umiyak ito. Baka may nagawa o nasabi akong hindi nito nagustuhan. Alam mo, ang bait ng batang yan. Mabuti nga nakaligtas yan sa pagmamalupit ng tiyahin at tiyuhin na nagpalaki sa kanya. Biglang sabi ni Nana. Di ko alam kung may babang nais ipahiwatig si Nana sa sinabi nito, pero biglang naantig ang puso ko sa nalaman ko ngayon. Alam mo bang wala ng mga magulang si Angelo? Talong ni Manang at seryoso itong tumingin sa akin. Kawawang bata. Lumakang di man lang nakita ni isa sa mga magulang niya, pero alam mo bilib ako sa batang yan. Kahit na pinagmalapitan to ng tiyahin ang hinahanap niya pa rin to, gusto niya raw padala ng pera para may panggastos. Napakabait na bata. Di marunong magtanim ng galit sa kanyang puso. Mas bete ang lalaking maiibigan niya. Pero sana hindi ito masaktan. Nakita ko pa sa mulyap si Nana sa akin. Alam ko may ibig sabihin ng tingin ni Nana. I did not react. I kind of feel guilty na hindi ko man lang inalam ang mga bagay na to bago ko nakipagrelasyon sa kanya. Sa bagay, hindi ko din naman to binigyan ng pagkakataon na hindi anak ko. Sana ako wala pang nararamdaman sa kanya. Huwag mong paasahin ng bata. Tinuturing ko tong apo Austin, kaya't sana iniwasan yung magkasakitan sa isa't isa. Masasaktan ako kapag nasaktan ng batang yon. Mahal ko kayo pero kaya sana. Kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para sa kanya, huwag mo nang ituloy anuman ang plano mo. Mabait na bata si Angelo anak. Pinapanalangin kong maging masaya ito. Tama ng paghihirap na naranasan niya, kaya Austin sana. Sana siguraduhin mo muna ang nararamdaman mo ha? Tumango ako at nagpaalam kay Nana. She's right, Angelo. She deserved to be loved. She deserved to be happy. And if that happiness is not me, hindi ko to ipipilit. Maybe I should heal first before I will involve her in my life. Masyado pang sariwa ang sugat sa puso ko. Tama si Nana. Baka ako pa makasakit sa kanya. Angelo,
Mahina akong tawag sa kanya. I know that she's awake kasi narinig ko ang mahinang pag-iyak nito. I feel so guilty knowing that I am the reason why she's crying right now. Lumapit ako sa kama niya at umupo dito. Marahang hinaplos-saplos ang likod niya pero pakiramdam ko, lalo lamang lumakas ang pagkikbe ni Angelo. Marahan kong pinihit ang katawan niya paharap sa akin. Para akong sinampal ng ilang beses na makita kong ayos niya. Namamaga ang mata nito, pulang-pula ang kanyang ilong. Ang maaliwalas na mukha'y biglang napuno ng kalungkutan. Inalalayan ko tong umupo. Pakiramdam ko wala itong lakas na tumutol sa akin. What have I done to her? Is this how selfish am I? Nakita ko nag-uunahan na namang pumatak ang mga luha niya. Pinalis ko to gamit ang hinalaki ko pero sa bawat pahid ko, may sumusunod namang luha na pumapatak dito. I feel the pang in my chest by simply looking at her, looking so miserable. Gone is the happy and bubbly Angelo that I used to see. Kailangan kong putulin anuman tong kalokohang to. She doesn't deserve this. And she doesn't deserve to be a rebound. I'm sorry, Angelo. I am so sorry for being so selfish. I sincerely apologize to her. Di ko gustong saktan ka pero alam ko, ito ang nararamdaman mo ngayon. I brought her into this relationship without even considering your feelings. I took a deep breath bago ko pinagpatuloy ang aking pagsasalita. Sa bawat pagkikbe ni Angelo, kapalit nito ay ang sakit na unti-unti kong nararamdaman para sa kanya. I'm sorry, Angelo. But I think we better end this habang maaga pa. I am still not ready at ayaw kitang idamay sa pagiging miserable ko. You deserve someone better than me, Angelo. Hindi ako ang bagay sa'yo. Hindi ang kagaya kong sasaktan ka lang. Nakita ko ang pagguhit ng kalungkutan sa mga mata niya. Gusto ko man bawiin ang mga sinabi ko pero ito ang tama para sa aming dalawa. Tama si Nana, hindi pa ako handa. Love is not a game. I have to heal first before I can fully love someone. Nakita ko ang pagtango ni Angelo sa akin. Kasabay ng pagtango niya, pag-uunahan ng mga luhang nahuhulog sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko po, sir. Sana maging okay po kayo. Hangad ko ang kaligayahan ninyo, sir. Sana mahanap mo na ang babaeng para sa'yo. Marahan ko siyang hinila palapit sa akin, tsaka niyakap ko siya na mahigpit. I can feel that her body is shaking. Niyakap niya ako na mahigpit. Tila ito na ang huling beses na mayayakap niya ako. Before I released her, I gently planted a kiss on her forehead, then silently walked out of her room. I have to fix my heart first, Angelo. Sana paghanda na ako, nandyan ka pa din. I'm sorry, Angelo. I'm sorry, baby. Angelo's POV. It's been 6 months pero ganun pa rin ang sakit na aking nararamdaman tuwing naalala ko mga sinabi ni Austin sa akin noong nakipaghiwalay siya. Gustuhin ko man ipaglaban na nararamdaman ko noon para sa kanya, pero wala nang pag-asa pa. Siya na mismo nagdesisyon kung ano ang higit na makakabuti sa aming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon, hindi ko na siya nakita. Nabalitaan ko na lang kina Nana, nasa ibang bansa na pala ito. Siguro pinili niyang magpakalayo para ayusin ang kanyang sarili, para buuin ulit ang puso niya. Pero kahit ilang buwan man ang bipas pakiramdam ko, lalo na dadagdagan ang pagmamahal ko sa kanya. Nung nawala si Austin sa akin, doon ko natanto, mahal ko na pala siya. Kahit alam kong wala namang kahihinatnan to nararamdaman ko sa kanya ay ayos lang. Hihintayin ko lang na mapagod ang puso ko. Girl, malungkot ka na naman, Ana Gina. Siya lang ang naging sumbungan ko sa lahat. Kahit di ko sabihin sa kanya kung anong nararamdaman ko para kay Austin. Hanggang ngayon alam kong may ideya to, ngunit nirespeto niya lang ang pananahimik ko. Nawala rin ang dati kong sigla. Alam ko, pansin to lahat ng mga kasama ko dito sa bahay, pero walang naglakas loob na tanungin ako. Patuloy lang nila ako sinusuportahan. Palagi nila akong pinapatawa at nililibang. Minsan bigla na lang ako natutulala. May mga pagkakataon din hindi ko namamalayan, umiiyak na pala ako. Naawa ko sa sarili pero kasalanan ko rin naman. Umasa ako sa kanya. Nung tumalikod si Austin sa akin, gusto ko siyang habulin. Gusto ko sabihin sa kanya na handa akong maghintay kung kailan siya maging handa, pero wala akong lakas para sabihin yon. Pinili ko na lang tanggapin ang desisyon niya. Natatakot akong baka pag hinabol ko siya at di ko kakayanin kung tatanggihan niya na ako ulit. Hanggang ngayon, tanda ko pa ang mga huling salitang binitawan niya para sa akin. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handang pakawalan si Ma'am Sarah. Tama na, girl. Ilang buwan na rin. Namimiss ko na ang dating Angelo. Yung Angelong masiyahin. Malungkot na sabi ni Gina.
Napalingon ako kay Gina dahil biglang pumiyok ang boses niya. Doon ko lang napansin na luluha na rin pala ito. Makakalimutan mo rin siya. Mapapagod din yung puso mo. Isipin mo na lang na isa siyang bahagi ng nakaraan mo. Tumango-tango ako sa kanya pero yung luha ko, walang tigil sa pagbuhos sa aking mukha. Hanggang kailan ako magiging ganito? Di naman nagtagal yung relasyon namin pero bakit sobrang nasaktan ako? Siya ang una kong pag-ibig at siya rin ang unang nanakit sa puso ko. I know that he don't mean it. Sobrang sakit na kasi, Gina. Sobrang sakit na pakiramdam ko, dinudurog ako ng paulit-ulit. Alam ko namang walang katuguran tong nararamdaman ko sa kanya. Kaya sana, tumigil na ang pagtibok ng puso ko para sa kanya. Hindi ko na mapigilan ng mapahagulhol. Sinuntok-suntok ko pang aking dibdib para kahit papaano maging manhid ito. Tama na, girl. Tama na. Bata ka pa naman, makakalimutan mo pa siya. May darating pang para sa'yo sa tamang panahon. Pinagpatuloy ko ang aking buhay. Tama si Gina. Bata pa ako, mas marami pang bagay ang dapat kong harapin kaysa problemang puso. May mga bagay na mas makabuluhan kaysa dito. Lalo na ngayon na parang may bumabalik sa aking alaala. Palagi ako nananaginip sa isang batang lalaki. Pero kapag nagigising naman ako, hindi ko na maalala ang mukha niya. Unti-unti bumalik ang dati kong sigla. Mabutit palaging nandyan si Gina, kasama ang bago naming hardinero na pinsan ni Gina na si Rick. Siya ang pumalit kay Gab. Speaking of Gab, buwisit na lalaking yun. Naiiris pa rin ako sa kanya dahil di nito sinasabi sa akin kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Basta't ang sabi niya, driver daw siya. Ilang ulit ko tong kinukulit, ayaw talagang sabihin sa akin. Ang nakapagtataka pa, ibang-ibang ayos niya ngayon kumpara na nagtatrabaho siya bilang hardinero. Isang malaking palaisipan talaga ang mohong na yon. Bahala na nga siya sa buhay niya. Ang mahalaga patuloy pa rin ang pagkakaibigan namin. Kanina pa nga ito nangungulit kung anong oras matatapos ang klase ko. Noong tinanong ko naman kung bakit wala itong naging reply sa akin, basta sabi niya, susunduin niya ako ngayon dito sa school at ililibre niya akong Jollibee. At ako namang si Marupok na wala agad ang inis ko sa kanya pagdating kay Jollibee. Bata pa lang kasi ako, ito na yung pinapangarap kong makainan. Sa TV ko lang kaya ito nakikita dati, tsaka ni minsan di naman ako pinakain ni Chang dito. Nitong nag-opening, nag-aral ako. May naipon ako mula sa aking sahod. Tapos, tinulungan pa ako ni Gina na makakuha ng scholarship kagaya niya. Malaking tulong to para matupad ko ang pangarap ko na maging guro. Isa rin to sa naging dahilan at mas madali ko ring nakalimutan ang nangyari sa akin. Nakagagawan ko rin naman. Wala na akong balita sa kanya maliban lang sa may dinedate daw itong doktora. Nakita ko lang sa news. Hindi ko alam kung totoo ba or hindi. Hindi rin naman si Austin nagagawi sa mansyon nila. Nung nalaman ko pang tungkol sa pakikipag-date niya, ilang gabi ko rin tong iniyakan. Akala ko kasi, kapag buo na siya, babalikan niya ako. Yun pala, iba ang gusto niya. Sa bagay, ano ba namang laban ko sa isang doktora? Kaya nga simula ng gabing yon, pinangako ko sa aking sarili, magsisikap ako. Hindi para kanino, kundi para sa sarili ko. Wala man kasi ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko lamang. Pasalamat na lang ako at may taong handang sumuporta sa akin. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang may narinig na tumatawag sa akin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.